Muling isinilang ako bilang isang ahas. Ngunit natuklasan kong binabad ako bilang alak na gamot. Sa loob ng tapayan hindi lang ako ang nandoon, may iba pang kasama. Tila ang nagbabad ay gustong gawing 5 lason na alak kami. Iniisip ko kung paano makatakas dito. Biglang dumating ang matinding gutom. Wala akong magawa kundi itoon ang tingin. Sa maraming kasamang matagal ng patay, pinipigilan ko ang pagkaduwal at nilamon ko sila. Ngunit bigla kong nagising ang sistemang paglunok at ebolusyon. Sa bawat paglunok ay nakakakuha ko ng energy points. At ang energy points ay nagpapataas ng 5-dimensional na katangian. Kapag napuno ang mga katangian, maaari akong umangat ng antas. Kahit pinalakas ng sistema ang aking lason ng 5 beses, hindi pa rin ako makalabas sa malaking tapayang ito. Sa sandaling iyon pumasok ang isang lalaki, agad akong nagkunwaring patay. Tinitigan niya ang tapayan at nagtaka kung bakit iisang ahas na lang. Ngunit bukas na ang araw ng paghahatid, kaya kailangan na lang niyang magdagdag ng 4 na kasama. Sa sandaling binuksan ng lalaki ang takip. Dumura ako ng makapal na lason sa kanya at mabilis na gumapang patungo sa pinto. Gumastos ako ng kaunting energy para buksan ang system radar. Sa labas ay isang lugar na tirahan. 1 kilometro ang layo ay may kabundukan. Kapag nakarating ako roon, ganap na akong malaya. Ngunit may ilang pangunahing kalsada sa pagitan. Kailangan kong maghintay ng dilim bago kumilos ng palihim. Kaya nagtago muna ako sa kalapit na masukal na gubat. Ang sigawan na parang kinakatay na baboy ay umakit sa pansin ng mga kapitbahay. Nang malaman nilang may nakatakas na makamandag na ahas, agad silang tumawag sa bumbero. Makalipas ang higit 10 minuto, ilang bumbero ang dumating kasama ang 2 asong panghanap. Alam ng lahat na napakasensitibo ng ilong ng mga asong panghanap. Agad kong inikat ang katawan at pumasok sa isang lungga sa lupa. Pagpasok ko nakita kong may isa pang kapareho ko. Kahit gusto ko talaga siyang kainin, mas bagay sa kanya ngayon ang papel na tagasalo ng sisi. Nagbuga ako ng lason para paralisisahin siya at dahan-dahan kong hinayla patungo sa bungad. Makalipas ang sandali, kasabay ng sunod-sunod na tahol ng aso, narinig ko lamang sa labas ang sigaw na nahuli na. Unti-unting tumahimik ang paligid. Alam kong pansamantalang nalutas ang panganib. Pagsapit ng gabi, agad akong lumabas sa lungga. Tumingin ako sa malayong kabundukan at muling kumulo ang gutom. Pero may isang daga na naguhukay ng lupa sa di kalayuan. Sobrang cute ng daga, paano ko siya palalampasin? Ngunit ang paraan ng pagkain ng mga ahas ay lubhang hindi komportable para sa akin. Naisip ko sana may mga ngipin ako. Natukoy na may matinding pagnanais ang host sa pagbabago ng organo. Binubuksan ang plano ng pagbabago ng mga organo ng katawan. Bawat 10 energy ay maaaring ipalit sa isang evolution point. Kapag nakakuha ng sapat na evolution points, maaaring ipalit ang nais na organo. Habang tinitingnan ko ang mga plano sa system shop, baka maaari akong mag-evolve bilang alamat na dragon. Ngunit ang mga planong ito sa ngayon ay mga bagay na hindi ko pa maaabot. Pagkatapos ng 8 oras ng pangangaso, nakakuha ko ng 400 energy. Ginawa itong 40 evolution at pinuno ang 5 katangian. Dumating ang aking unang pag-angat, kasabay ng matinding sakit na tila pumupunit sa loob. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman kong ako ay mas malaki at mas makapal kaysa dati. Tagumpay ang ebolusyon, kasalukuyang antas ng host mabangis na hayop, 2nd antas. Kapag umabot sa 10 ay maaaring umangat bilang kakaibang hayop. Susunod pa ang 3 antas na sundalong hayop, general na hayop at hari ng hayop. Matapos maunawaan ang pagkakaiba ng mga antas, ako ay dumating sa gilid ng kalsada at nagbalak tumawid. Ngunit nang ako ay nasa gitna na, isang lalaking dilaw ang buhok ang may kasamang babae at papalapit. Sa bilis na 300 milya bawat oras, ang babae ay hysterical na sumisigaw upang ilabas ang sama ng loob. Habang kinukunan ng video ang mabilis na takbo, nakita kong malapit na akong mabangga. Ginamit ko ang buong lakas at tumalon papunta sa kabilang panig ng kalsada. Ang nakakatakot na tagpong ito ay naitala ng babae. Agad silang nagpreno at tiningnan ang video kanina. Nakumpirma nilang isa itong higanteng ahas. Agad silang tumawag sa news hotline. Kinabukasan ay iniulat sa balita ang isang gumagawa ng alak na nasugatan ng makamandag na ahas na binabad sa tapayan ng 2 taon at kalahati. Ang lason nito ay higit 5 beses na mas malakas kaysa sa kapwa nito 00. Maraming netizen ang naghinalang may naganap na mutasayon 08. Dahil kamakailan ay maraming insidente ng mutasayon ng mga hayop. May mga manok na kayang tumayo at sumayaw at mga kuhol na may mukhang tao. Mayroon pang lumitaw na isang dambuhalang siyam na buntot na lobo. Sa isang iglap naging magulo ang usapan sa internet. Sa oras na iyon ako ay pumasok na sa malalim na kabundukan. Makalipas ang 2 araw na paglalakbay ay matindi na ang gutom ko. Binuksan ko ang system map radar. Natuklasan kong may isang lungga ng ahas sa kuweba sa di kalayuan. At sila ay nasa estado ng hibernation. Dahan-dahan akong lumapit, isa-isang nilamon ang maliliit na ahas. Hanggang malunok ko ang mahigit 100 ahas. Nakakuha ko ng buong 70 evolution points. Sapat na iyon para sa 2 pag-angat. Humanap ako ng ligtas na lugar at umangat ng 2 antas. Ngunit napagtanto kong 5 taon na lang ang natitirang buhay ko. Ngunit kung makalusot ako sa antas na beast soldier sa loob ng 5 taon, madaragdagan ng 10 taon ang buhay ko. Kinabukasan ay lamusong ako sa tubig at naligo. Habang nagpapatuyo ako sa tabing pampang,
Biglang may dumating na sigaw ng agila mula sa langit. Malinaw na ako ang naging target ng panghuhuli nito. Agad akong nagkaroon ng plano. Kahit hindi ako makalipad, mayroon naman akong 3D radar. Mahigpit kong minamasdan sa radar ang bawat galaw ng agila. Nang makita nitong wala akong reaksyon, sumugod ito pababa patungo sa akin. Nang ito ay 5 metro na lamang ang layo, dumura ako ng lason at tinamaan ang mga mata nito. Pagkatapos ay mariin kong kinagat ang leeg ng agila. Hanggang sa mamatay ito ay hindi nito naunawaan kung paano ito nabaligtad. Matapos kong lunukin ng agila, bigla akong nakaramdam ng panganib. Muli kong binuksan ang radar at nakita ang ilang asul na tuldok. Ang pula sa radar ay kumakatawan sa matinding panganib. Ang asul ay nangangahulugang may kaunting panganib. Ang dilaw ay nangangahulugang magkapantay ang lakas. Ang puti naman ay nangangahulugang walang panganib. Kahit hindi ko alam kung anong uri ang mga asul na tuldok, ramdam ko pa rin na mas mahalaga ang mabuhay. 1 kilometro ang layo, may ilang lalaki na may kasamang 2 asong panghuli na naghahalughog sa paligid. Habang lumilipas ang oras, mabilis silang nakarating sa tabing ilog. Habang ako ay nagtatago sa mga palumpong at nakita rin sila. 5 manghuhuli ng ahas at kumpleto ang kagamitan. Sa kanilang usapan nalaman ko na tumanggap sila ng kontrata mula sa isang institusyong pananaliksik. 500,000 gantimpala kapalit ng isang ahas. Alam kong ako ang target nila. Naintindihan kong kailangan ko silang pabagsakin isa-isa. Total sa nakaraan kong buhay, isa rin akong manghuhuli ng ahas at kabisado ko ang galaw nila. Nakita kong may isang nahuhuli sa grupo. Agad akong sumugod at kinagat ang kanyang braso. Matapos maglabas ng lason, agad akong nagtago sa damuhan. Ang mga nasa unahan ay pinaputukan ang lugar kung saan ako nawala ng 2 putok. Imitado ang saklaw ng shotgun. Kahit tamaan mula sa malayo, konting sakit lang at hindi man lang nabutas ang kaliskis. Iniwan nila ang isang tao para bantayan ang sugatan. Ang natitirang 3 ay agad na humabol. Ang 2 asong panghuli ang pinakamabilis. Iniligaw ko ang 2 aso hanggang mawala kami sa masukal na gubat. Nang dumating ang mga manghuhuli, patay na ang 2 aso. Galit na galit sila at nanumpang babalatan ako ng buhay. Habang ang 3 ay nagpatuloy sa paglakad. Nakatuon ang tingin ko sa huling lalaki at muling umatake. Pagkatapos magtagumpay, agad akong nagtago sa likod ng isang puno. Isang lalaki ang agad na susugod. Ngunit pinigilan siya ng isa pa. Gusto mo bang magpakamatay? Ang hayop na iyon ay malinaw na may talino na. Sinadya nitong pabagsakin tayo isa-isa. Kumalma ang lalaki at agad tinulungan ang sugatan. Ngunit sa sandaling iyon may 2 putok mula sa malayo. Kasunod nito ay isang sigaw ng paghihirap. Agad namutla ang 2 at naisip ang umatras. 5 tao ang malubhang nasugatan, kung hindi aalis ang 3 tiyak na mamamatay lahat. Tinitingnan ng 2 malubhang nasugatan ko. Bigla kong napansin ang nagkalat na first aid kit. At may isang pulang prutas sa tabi nito. Pagkakita ko sa prutas, bigla kong ninais itong lunukin. Agad kong ginamit ang sistema upang aiskan ang prutas. Blood Spirit Fruit, isang pambihirang prutas na puno ng espiritual na enerhiya. Kapag kinain ay makakakuha ng 10,000 energy points. Agad akong natuwa at kinagat ang prutas. Ngunit malinaw na hindi ito ang tamang lugar para kainin. Kailangan kong humanap ng ligtas na lugar. Ngunit sa sandaling iyon, ang isang taong malubha kong nasugatan kanina ay hirap na itinaas ang baril at tinutok ako. Buti na lang at wala siyang malinaw na isip, kaya 3 bakal na bala lamang ang dumapli sa likod ko. Naramdaman ng matinding sakit, agad akong tumakas. Sa sandaling iyon, bumalik din ang 2 hindi nasugatan. Dahil sa takot na habulin nila ako, tumalon ako sa lawa at tiniis ang sakit habang lumalangoy ng ilang daang metro. Hindi ko alam kung gaano katagal nang makita ko ang isang palutang na bolsa. Nang matiyak kong walang tao sa paligid, umakyat ako at nawalan ng malay. Ang Blood Spirit Fruit sa aking bibig ay nalunok ko rin nang hindi namamalayan. Kahit nawalan ng malay ang aking katawan, may kaunting kamalayan pa rin ako. Hindi ko alam kung gaano katagal nang may lumitaw na bangkang pang-isda. Agad akong nakaramdam ng masamang pakiramdam. Palihim kong naisip na mamamatay na ako. Ngunit hindi ko inasahan na igigiit ng maliit na babae sa bangka na iligtas ako. Ay espesyal na pangangatawan ng bata at mahal ng mga hayop mula pagkabata. Dahil dito nagpasya ang kanyang ama at lolo na iuwi ako upang magpagaling. Napabuntong hininga ako at naisip na nakatagpo ako ng mabubuting tao. Makalipas ang 7 araw, halos maghilom na ang aking mga sugat. Ang magising ako, si Xiaofang lang ang hindi natatakot sa akin. Ngunit nang makita nilang wala akong intensyong umatake, unti-unti rin nila akong tinanggap, lalo na ang nakababatang kapatid ni Xiaofang. Madalas siyang palihim na pumapasok sa bodega kung saan ako naroon. Noong una ay labis na nag-aalala ang kanyang lolo. Ngunit kalaunan ay paulit-ulit niya akong pinuri bilang may pagkaunawa. Tinitingnan ng mukhang mayabang na matandang lalaki. Napaisip ako kung ibang ahas ito. Matagal nang patay ang maliit mong apo. Ngunit sa mga sumunod na araw ng pakikasama, di inaasahan ay nakabuo ako ng ugnayang mental kay Xiaofang. Lumitaw din sa sistema ang bagong katangiang tinatawag na psychic power. Kapag umabot sa 80 ang psychic power ng magkabilang panig, maaari nang magsagawa ng komunikasyong mental. Kapag umabot sa 100 ang psychic power, maaaring mabuo ang mental pressure at mental object control. Napaisip ako kung posible ring mag-evolve ang mga tao. Tinitingnan ng mukhang punong-puno ng saya si Xiaofang. Agad ko siyang iniskan gamit ang sistema.
Si Xiaofang ay may antas na Wild Beast Level 9. Pati ang psychic power niya ay nasa sukdulang 90. Bukod pa rito taglay niya ang kakayahang mental communication at pure heart na dalawang kasanayan. Kahit ako ay isang halimaw, ang aking kaluluwa ay tao pa rin. Maaaring si Xiaofang sa hinaharap ay maging tulay ko sa pagitan ng aking sarili at ng mga tao. Matapos mabuo ang koneksyon, agad akong nagpasalamat kay Xiaofang sa pagliligtas sa akin. Sabay sabing matagal na akong nasa loob ng bahay at nais kong lumabas upang magpaaraw. Pagkaalis ni Xiaofang, agad kong kinonver ang 1,010 evolution points. Makalipas ang kalahating oras, naipit ako sa Wild Beast Level 10 at hindi makalusot. Nagpaalala ang sistema na kulang ang espiritual na enerhiya sa paligid. Wala akong magawa kundi ipagpatuloy ang pagpapaaraw. Sa sandaling iyon ay bumalik ang ama at lolo ni Xiaofang. Nang makita nila ang aking lamaking katawan, halatang natakot sila. Sa huli ako ay isa pa ring ahas. Tila kailangan kong umalis agad matapos gumaling. Habang naririnig ko silang mag-ama na nag-uusap tungkol sa mga baboy damo. Agad kong ipinahayag kay Xiaofang ang handereng makaganti ng kabutihan. Iniisip ng ama na nilalagnat ang anak at nagsasalita ng walang saysay. Tumingin siya sa akin at sinabing paano maiintindihan ng ahas ang wika ng tao. Agad akong tumango sa kanya. Nakita ng mag-ama ang matinding gulat sa mata ng isa't iisa. Agad silang nagkumpas ng kamao sa galang. Ipinauubaya namin ito sa ahas na banal. Nagpaalam ako kay Xiaofang at nagsimulang hanapin ang mabangis na baboy. Dahil sa likas na limitasyon ay hindi ako makalusot. Nagpasya akong gamitin muna ang evolution points para palakasin ang mga kasanayan. Iniangat ko ang venom spray hanggang antas 4. Hindi lang umabot sa 12 metro ang abot. Pati ang bisa ng lason ay tumaas sa nakakatakot na 15 beses. May natira pang 118 evolution points. 100 ang ginamit para i-upgrade ang Heavenly Eye Map. Lumawak ang saklaw ng pag-especially iya hanggang 2 kilometro. Maaari ring maghanap batay sa espesipikong uri. Ngunit bawat paghahanap ng uri ay kumokonsumo ng 10 energy points. Malinaw na pangligtas buhay ang kakayahang ito. Medyo sayang gamitin ito sa paghahanap ng baboy damo. Nagtago ako sa gubat malapit sa taniman at naghintay. Hanggang sa bumagsak ang gabi, biglang lumitaw ang 10 asul na tuldok sa mapa. Agad akong lumingon sa malayo. Sa 10 iyon ay may 2 akong kilalang kilala. Sa pagkakataong ito, bawat isa ay may dala ng baril at may 5 asong panghuli. Kumislap ang malamig na liwanag sa aking mga mata. Sa pagkakataong ito, lilipulin ko sila. Nang makalapit ako, biglang naging alerto ang isang aso at tumahol. Nakita ito, agad kong pinakawalan ang mental pressure. Ang 5 aso ay agad na nahimete. Nang makita ang aking dambuhalang katawan, ang 10 tao ay sabay-sabay na tinakpan ng tenga at napaungol sa sakit. Hindi ko rin inasahan na ganoon kalakas ang mental pressure. Matapos silang makontrol ay tinurukan ko ang bawat isa ng lason. Saka ko sila isa-isang binalot ng katawan ko. Hanggang sa marinig ang tunog ng nababasag na mga buto, saka lang ako tumigil. Sinuri ko rin ang mga gamit na dala ng bawat isa. Tiningnan ko kung may camera o recorder. Baligtarin ko man ay pagkain at mga gamit medikal lang ang nakuha ko. Wala rin naman akong mapapakinabangan sa mga ito. Kahit gusto ko sanang dalhin at ibigay kay Xiaofang. Pero sa ngayon wala akong kamay o paa kaya wala akong magawa. Ang 5 aso ay hindi ko sinayang at lahat ay nilamon ko. Ngunit sa tao ay hindi ko pa rin kayang kumagit. Umalik akong muli sa ligaw upang mag-abang ng baboy damo. Hanggang hating gabi biglang may lumitaw na asul na tuldok sa radar. Pinalapit ko ang radar at nagsagawa ng 3D na pag-especially iya. Ang haring baboy damo na ito ay halos kasing laki ko. Malinaw na nasa rurok din ito ng antas ng mabangis na hayop. Dahil makapalang balat at laman ng baboy damo, hindi ko balak lumaban ng harapan. Dumapo ako sa puno at hinintay itong dahan-dahan lumapit. Nang maglapit ang distansya, dumura ako ng makapal na lason sa mga mata nito. Ang matinding sakit mula sa pagkabulok ay agad nagpagalit sa baboy damo. Ang 15 beses na lakas ng lason ay mabilis na umiral. Makalipas lamang ang halos 10 minuto, namatay ang haring baboy damo. Bumalik ako sa bahay ni Xiaofang at sinabi ang kinaroroonan ng baboy damo. Agad naghanap ang ama ni Xiaofang ng ilang tao upang tumulong maghakot ng bangkay. Dahil may laman pa ang tiyan ko, kalahati lamang ng laman at dugo ng haring baboy damo ang hiningi ko. Ang natitirang kalahati ay hinayaan kong sila ang maghati. Sa sandaling iyon ay wala akong magawa kundi samahan si Xiaofang manood ng telebisyon. Pinakabagong balita ng istasyon, kamakailan ay may natuklasang isang higanteng balangkas sa ilalim ng dagat timog. Ang balangkas ay may taas na humigit kumulang 10 metro at walang ulo. Ngunit may 4 na braso. May nakabaong higanteng espada na hindi matukoy ang material sa dibdib. Habang pinapanood ang balita ay nakahinga ako ng maluwag. Ang paglitaw ng ganitong misteryosong halimaw at mga pangyayari ay hindi sinasadyang nagbibigay sa akin ng proteksyon. Muling lumipas ang kalahating buwan. Nais kong pumasok sa malalim na kabundukan upang maghanap ng pagkakataong makalusot. Ngunit mariing pinigilan ako ng pamilya ni Xiaofang. Lalo na ang ama niyang si Agi na taos pusong nakiusap. Halos araw-araw siyang nagdadala ng maraming karne ng manok, bibe at gansa. At sa loob ng kalahating buwang ito ay dumarami ang pag-atake ng mga halimaw. Laban sa mga tao, sa nayon kung saan ako naruroon. Maraming alagang hayop din ang umaatake sa mga tao.
Sa isang iglap ang buong mundo ay nalugmok sa takot. Kasabay nito ay naramdaman ko rin sa hangin na lalong kumakapal ang misteryosong aura. Ang marahas na enerhiyang ito ay nagpapahirap sa buong katawan ko. Samantalang sina Agi at ang kanyang anak mula nang kumain ng karne ng baboy damo ay nakaramdam ng misteryosong lakas na nagpapalakas sa kanilang katawan. Sa sandaling iyon biglang yumanig ng malakas ang lupa. Naramdaman kong may masama at agad kong inutusan ng ilan na lumikas. Nang ligtas na kaming makalayo, ang bahay ay tuluyang naging mga guho. Pinayuhan ko si Xiaofang at ang iba na humanap agad ng ligtas at mataas na lugar. Matapos ang lindol maraming mababangis na hayop ang nagsitakas mula sa kabundukan. Sumugod sila sa mga lugar na tinitirhan ng tao. Nagpatayan at umatake sa mga tao. Biglang nagpaalala ang sistema na ang espiritual na enerhiya sa paligid ay unti-unting bumabalik. At hindi magtatagal ay maaari na akong umangat ng antas. Di inaasahan ay nailigtas ko ang buong pamilya ni Xiaofang. Agad lumuhad ang maglolo at taos pusong nagpasalamat. Nais pa ng lolo na kilalanin akong guro ni Xiaofang. Tumingin ako sa kanila ng makahulugan. At agad kong naunawaan ang kanilang iniisip. Sa panahong ito ng kaguluhan nagsimula na ang pandaigdigang sakuna. Kung may proteksyon ko mas magiging ligtas ang kanilang pamilya. At sa aking sistema ang paglakas ay usapin lamang ng panahon. Kung nais kong bumuo ng sariling puwersa, kailangan ko rin ng isang kinatawang tao. Sa pag-iisip nito tinanggap ko ang alok na maging guro.